If it's your first time na dumaan sa immigration or na-hold ka sa immigration, here are some of my tips. Sa mga first time na dadaan sa immigration, here are the documents you have to prepare. Your passport, return ticket, visa if visa required yung bansang pupuntahan mo, your accommodation booking, itinerary, your leave approval para sa mga employee, and your company ID. I'm not quite sure po sa mga business owners but you can bring your bank statement or bank certificate just to prove that you can afford your trip. Sa mga na-hold naman sa immigration, I have a little bit of story kasi na-hold din ako ng immigration dun sa previous travel ko which is yung Hong Kong. 5 kaming magkakaibigan na lumabas ng bansa pero ako lang yung na-hold sa immigration. Since it's not my first time going out of the country, nakita niya na yung travel history ko and tinanong niya ako kung gaano ba ako katagal nagstay sa Canada. So I answered 5 months akong nagstay sa Canada and he asked if nag-work ba ako doon and my answer is no. He checked all the documents I provided which is yung return ticket ko, accommodation booking, itinerary, and even my phone. Chinek niya talaga yung phone ko. Siguro nasa 10 to 15 minutes din akong nakatayo habang chinecheck niya lahat ng phone ko and my documents until such time pinapunta niya ako dun sa isang room for further checking siguro. Pero ang nakasulat dun sa papel ko is did not arrive on the declared return date. So yung e-travel ko kasi nung papunta akong Canada, ang nakadeclare lang dun is 3 months akong mag-i-stay dun but I end up staying there for 5 months kasi nag-extend ako ng LOA sa work. Pagdating sa room, doon ang medyo matagal ang waiting time kasi medyo marami rin kami kaya it's better to allot at least 4 hours before your flight just in case there's unexpected things that might happen. So, pina-fill out lang nila ako doon ng form and ang tanong sa akin is how am I related doon sa auntie ko sa Canada? Are they Filipino or Canadian? Sinong kasama kong pupunta sa Hong Kong and kailan ang balik namin? Nasilip pa nga yung apelyido ng isa kong kasama dahil ang apelyido niya ay Chinese. So, ang tanong sa akin, bakit may kasama kang Chinese na pupunta ng Hong Kong? Pero pag check niya sa system, she's a Filipino passport holder naman kaya ang sabi niya mag-send na lang ako ng mga pictures namin sa mga previous travels namin locally. And then ayun, pinayagan na nila ako and buti na lang talaga na delay yung flight namin kasi kung hindi, maiiwan talaga ako ng eroplano. Pero if ever you might experience this, just follow kung ano yung mga sasabihin ng IO. Provide all the documents that is being asked and kahit nanginginig ka na sa kaba, try to stay calm. And just answer all their questions and dapat aligned yung answer mo sa mga documents na pinoprovide mo. Hope that helps and again, this is Ivy giving you tips in traveling life. Thank you guys for watching. Bye!